yung mga nakakaligtaan natin, no, partner, no, sa panahon natin ngayon na after natin, kasi karamihan Ustad, no, sa panahon natin, is after niya magsambayan, no, after ng taslim is lalabas na ng masjid, no, yung nagjajamaa, wala nang pagdua, then yung during jamaa is nagkakaluwa-huwalay, no, yung saf is hindi siya gaano kadikit, no. So, alhamdulillah, so nalinawan tayo dun sa kay Ustad na ang usually, no, partner na nakakaligtaan ng mga tao ngayon during salah is yung pagdudua, no, which is yan ay kung saan ay utusin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paghingi sa kanya, no, pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun pala ay sunna ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no. So after naman salah, then magsunna siya ng sunnah ratiba. After that ay itataas niya yung kanyang kamay para magdua, no. So yung pangalawa na sabi ni Ustad is yung pagdidikit-dikit ng saf, no, during salah. So kabilang pala yun sa pinakamalaking sunna sa ating pagsasala, no. So alhamdulillah, mashallah, napakalinaw yung pagbibigay linaw sa atin ni Ustad patungkol sa mga gawaing nakakaligtaan natin, no, sa pagsasala natin, which is mga sunna pala yan. Okay, so Ustad, let's talk about sincere or tinatawag natin na ikhlas, no. So sa pagsasala, ano yung or paano natin malalaman na yung isang tao is nagsasala siya sincerely or ikhlas yung kanyang pagsasala ay para sa Allah. So paano natin siya ma-identify easily na yung kanyang pagsasala ay ikhlas? Yes. Okay. Mashallah. You see, sincerity in salah is, ito ay tungkol sa paggawa mo ng iyong pagsamba kay Allah na wala kang ibang hinahangad dito maliban ang lugod ng Allah. Itong pagiging sincero sa salah. The act of worship, that action na wala kang ibang gustong makamit dito but the pleasure of Allah Azza wa Jalla. Okay? Yan ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng sinseridad natin sa salah. So it's not just about how you pray. It's about why you pray. Okay? This is the most important. The most important part of our salah is that we should why, not only how. Not just how, but why. Okay? So minsan kasi masyado tayo focus on how, but we forget to evaluate ourselves about why. Okay? Doon lang tayo sa paano natin mapaghusay yung salah natin, but nakakalimutan natin kung paano at kung bakit natin ginagawa yung pagsamba natin. And this is something that we have to repeatedly ask ourselves. Kapag tayo ay gumagawa ng klase ng pagsamba, we have to ask ourselves, tanungin natin yung sarili natin, para kanino ko ba ito ginagawa? Okay? Kasi ang ating puso, ang ating intensyon, madalas ay nahuhusage ito or nakikidnap ito ng shaitan. Okay? Sometimes, nagagawa ka ng isang gawain and dahil sa rutinary mo na itong nagagawa, hindi ka na nagiging maingat doon sa intensyon mo. Napansin niyo yan? Kasi masyado ka ng rutinary na kasi siya masyado eh. Gawin mo ba naman yan ibang beses isang araw? Sometimes hindi na tayo masyadong concerned of our intention why we are doing that or our sincerity why we are doing that. So it is very important for us na kapag nagsasala tayo is ma-remind mo yung sarili mo that, Ya Allah, this is for you. Ya Allah, this is for you. Ya Allah, ito ay para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa iyo. At nagsasala ka at iniisip mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nilalagay mo sa sentro ng puso mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Every time nagsasala ka, and that's why one of our scholars, or we say some of our madahib, ginawa nilang part of the Arkan Islamiyya. And if you read some of the different views of our madahib, ay nabanggit ko kanina sa inyo, nagsimula ko al-qiyamu ma'al qudra. Ang pagtayo ng straight, pagtayo ng matatag, kapag ikayo sa lahat. That's the first. But in some of the madahib, they started by niyya.
Okay? Intention. Why? Dahil yun sa kahalagahan ng pagkakaroon ng intensyon na itong ginagawa mong sala ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. We have to do that for Allah. Okay? For Allah. Because that is why we are created. Okay? Kapag ang isang tao naunawaan ng mabuti ito, nandoon ang baraka. Nandoon ang tunay na baraka. You see, why? Madalas kasi sa atin, we want to do something for the deen to achieve something from dunya. Nagigits nyo ako? Madalas sa atin, ginagawa natin ang isang bagay related sa deen para ma-achieve natin something from the dunya. Let's put it into a situation. Dahil isang tao, nagsasala siya kasi iniisip niya, kapag ako ay nagsasala ako dahil gusto kong magsala o ginagawa ko itong sala para magkaroon ako ng baraka sa pag-ibig. Nigits niya? So he is doing the ibadah, seeking for something out from the dunya. Mula sa dunya. Nakuha natin yun? And hindi dapat gano'n na maging intensyon ng isang tao. Dahil ang mga sahaba ridwan nila alayhim, they sacrifice dunya to achieve the akhirah. Baliktad. We wanted to do something for the akhirah to achieve something from the dunya. But the sahaba, they sacrifice the dunya to achieve the akhirah. You see the difference between our ummah and your ummah? Ibalik naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuting pag-unawa sa ating dito. Diba? And the moment na maintindihan mo that it is all about focusing your heart to Allah Azza wa Jal sa iyong pagsamba, nandoon ang baraka. Even without asking for it. Okay? Because may baraka, ang baraka ng Allah, it will come to you. Okay? First level of baraka is that Allah subhanahu wa ta'ala give you the baraka. Okay? Because ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang bagay na yun ay hiniling mo kay Allah. And sometimes Allah ibibigay sa iyo ang baraka, okay? Sa paraan na hindi yun ang hiniling mo, pero binigay sa iyo ng Allah ang mas mainam dito. And then there's also baraka na ibinigay sa iyo ng Allah ang kainaman kahit ay hindi mo hiniling ito. All that, and that is the best. The third is the best. That Allah give you the baraka of your deeds, even if hindi mo ito ni-ask kay Allah. But by mere focusing your heart to Allah Azza wa Jalla during your worship, yun ang pinakadaan para ibigay sa iyo ng Allah ang baraka even if you didn't ask. Because Allah knows what you need, hindi what you want. Alam na Allah subhanahu wa ta'ala ang kailangan mo, hindi kung ano ang gusto mo. And we only ask Allah because that's what we want, but not exactly what we need. And sometimes we don't ask Allah for what we need because we only ask Allah what we want. Nagigits niyo yung punto natin dito? Okay? But Allah by His ultimate knowledge, He give us, binibigyan tayo ng Allah by His ultimate knowledge. Dahil ako pinakamaalam sa lahat, pinakamay karunungan. Dahil doon, ibinibigay ng Allah sa atin kung ano ang kailangan natin kahit hindi natin ito hinihiling. And that's the reason why sometimes we ask Allah subhanahu wa ta'ala itaas ang ating iman. Pero ang ibinigay sa inyo ng Allah is trials. You didn't ask for trials. Ang ibinigay sa inyo ng Allah is trials. It's because you ask Allah to increase your iman. And that's why Allah gives you the trials. Sometimes we do not ask someone, we do not understand, hindi natin maintindihan. Because this is the reality. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. It's because Allah knows and you do not know. That's not. Dahil ang Allah ay nakakaalam, tayo hindi. So akala mo ito yung gusto mo kasi ito maganda sa'yo, but Allah didn't give it to you. Yan na pag-iranin mo ako. Pero alam na Allah, kapag maging mayaman ka, magdadala yun sa'yo sa impyerno. Out of His mercy for you, hindi na binigay sa'yo ang gusto mo maging mayaman ka. Because alam na Allah, if you become wealthy, magiging greedy ka. It will delude your heart. Ilalayo na yung puso mo. Ililigaw na yung puso mo. Because out of the mercy of Allah, ibinigay sa iyo ng Allah kung ano ang kailangan mo. Nakuha natin yun? Which is, binigay sa iyo ng Allah yung bagay na hindi natin minsan. Hindi natin alam minsan. Naiintindihan kung paano. So, as long as you give your salah, you do your salah with sincerity,
That is the very core of barakah. That is the very core of barakah. Hindi na natin yan. So, importante sa atin that we practice na. In every salah na ginagawa natin, we have to remind ourselves, why I am doing salah? Bakit ginagawa ko yung salah? And every time we stand, we renew our intention. We assess ourselves. Ginagawa ko ito para kay Allah. Until that once ikaw ay nakatayo sa sala mo, isipin mo, visualize that you are in front of Allah. But do not ever imagine Allah. Huwag mong isipin na Allah na nandun sa harapan mo, parang may nakatayo, may mata, may ilong, may tenga. Waliyah, billah. Hindi mo pwede. Sapagkat hindi mo pwedeng bigyan ng pag-ahalitulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nakakita kay Allah. At hindi natin siya makikita na tayo ay buhay. So we cannot really imagine Allah Azza wa Jalla. Hindi natin may iisip ang Allah. That's the very reason why ipinagbawal sa Islam na meron tayong mga icons, meron tayong mga figures na pinagdarasalan, mga ribunto o imahe na pinagsasamba. Because we cannot give description to Allah. Hindi natin nakita ang Allah, hindi natin nakikita ang Allah na buhay, pero ang ultimate reward of a believer is the ru'yatillah. Na makita mo ang Allah Azza wa Jalla. That is the ultimate reward of a believer. Nakuha natin yan? So, kung pagpalagyan natin tumayo ka sa Paris, or sa pinakamagandang place, Switzerland. May magandang mga bundok, ilog, fantasy. You stand there, then you see, mashallah, ang ganda ng lugar. Some of us, pwede pangarap niya, makapunta ng Switzerland. Okay? Makapunta sa mga lugar na itong napakaganda. Why? Bakit natin gusto pumunta? Kasi napakaganda. Di ba? Napakaganda niya. Now, imagine this is only a creation. How about the creator? How about the one who created it? He is the subhanallah, he is the best of all the beauty. Inna Allah jamilun. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay maganda. And when I say sa word na maganda, hindi ko sinasabi babae siya. I mean, the general word maganda. Allah subhanahu wa ta'ala is beautiful. And okay, hindi ko sinasabi na babae siya, hindi ko sinasabi na lalaki siya. Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin pwedeng bigyan ng gender identity. Hindi natin siya pwedeng sabihin, lalaki siya, babae siya. May mukha, may mata siya katulad ng mata natin, may tenga siya katulad ng tenga natin. We do not know that, but we ask Allah subhanahu wa ta'ala that after the day of judgment, mapabilang tayo sa mga mu'minun na makita nila ang Allah Azza wa Jalla. Makita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So nawa ay maintindihan natin na once tumayo ka sa salat, isipin mo, visualize that there is Allah. Nandiyan ang Allah. He is looking to you, and this is part of muraqabah. Okay? That you are always conscious that there is Allah na tumitingin sa iyo. Na nandiyan lang Allah, na nakamasid para sa lahat ng mga ginagawa mo. This will help you kapag ikaw sa salat. It will help you to reactivate or mabawi or mapatibay yung intention mo at sinceridad mo sa pagsasala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, so talking about yung mga mandatory acts, at the same time, the sunnah acts, the encouraged ones, at the same time, going to the khushu or the concentration, sincerity class. Basta I was reminded of the question na kasi sa pagsasala, alhamdulillah, we have system to follow. Yes. According to the sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Here pa in Cotabato, we have this dialect na dili ka pa kaya ni Pugkwa sa Q. We have a system na pina-follow natin. And gusto ko lang sana itanong kasi, for example, sa jamaah, yung mga sa kalalakihan, minsan nasa loob tayo ng masjid, and naiintindihan natin na may arkan, may wajib, naiintindihan din natin na kailangan natin mag-concentrate, maging sincere sa loob ng sala. Minsan may katabi tayo na magkosakyo. He does not understand what are the things that is actually permissible and what are not. Kumbaga, ano mga galapagin yung sa dyan, hindi mapakaya mo sa ang ini-advise ko sa, kumbaga, ano yung magiging advice mo sa amin or sa mga Muslim brothers and sisters to somehow boost pa yung kanilang concentration sa loob ng sala. Katulad sa pag may katabi ka na palaging gumagalaw, may babagala po sa lima, or pwede ba sa naputulin
kunin mo yung sala mo, lumipat ka sa kabila, or ano yung advice na pwede ba sa sunod na sala magdala ka ng tali para talian? Okay. First of all, you have to practice your sincerity very well. You have to master the art of sincerity. Sabi nga nila, you have to master your sincerity to Allah Azza wa Jalla. Because the moment na ikaw ay magsala, you will forget everything surrounds you. Okay? And that's why in one situation, I think si Ali radiallahu anhu, he was once natamaan ng pana. And nung gustong tanggalin ito, one of his suggestion na tatanggalin yung pana sa kanyang katawan, doon sa kanyang legs, is the time na siya ay magsala. Allahu Akbar. Why? Because the moment na sila ay magsala, kinalimutan nila ang dunya. They do not feel that they are in the dunya. They do not feel that whatever surrounds them. Once they do the salah, it is only between them and Allah. Okay? And if you master your sincerity, it will be a less distraction. Kasi alam mo, lalo sa panahon natin ngayon, kahit yung masjid natin katabi niya, nagkakaraoke. Diba? Nagsasala ka doon sa masjid, nandun yung kung anong mga, waliyado bila, hindi mo maiwasan, napapakalit yung baam. Dahil sa narinig mo kung ano ang nandyan ng mga sikat na mga kanta o sikat na mga papajamming, no? na mga musika. Diba? So it means distraction is always there. Distraction is always there. Yung mga sinasabi mo nandiyan na, for example, nagsasala siya, tapos hindi na nagbibihis. Di ba? May ibang mga tao na nagsasala, hindi na nagbibihis, so hindi niya nakuha yung sarili niya na hindi na naiingatan yung hygiene niya. Okay, so nagsasala siya, hindi naamoy mo yung sigarilyo, o naamoy mo yung kinain ng durian, o naamoy mo yung kinain ng bumbay, o naamoy mo yung kinain ng marang, o kaya pagsala mo, pagtabi kasi alam mo na, adubusog na anin. Okay? Alam mo na yung ulam na adobo dahil sa pagsama niya sa iyo. Di ba? Yes, di ba? Or sometimes sabi mo nga, yung mga pag nagalapuso yun which is, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinibawal niya. Pinibawal ang propeta na ipasok natin ang ating mga daliri sa isa't isa sa oras sa tayo ay nagsasala. Tulad na nakikita ninyo. Okay? Yung pinabawal yung during na tayo ay nagsasala. Lalo na kung ito ay ipangagalpunta. So hindi yan pwede sa time na tayo ay nasa loob ng sala. Pero we cannot really control our surroundings. This is a reality. We have no control of our surroundings, but we have the control of our attention. Nakuha natin yan? This is ours. His distraction is not ours. It's his. Hindi mo makukontrol yung tao. But what you can only manage is your self-control. Paano ka maging attentive doon sa sala mo, and paano ka manatili in thinking Allah, and be sincere of Allah, and be attentive only in your sala during na ikaw ay nagsasala. Nakuha natin yan? So Allah alam, sana ay nakapagbigay yun ng rational, kumbaga ng halaga kung bakit tayo dapat maging sincere. Ibig sabihin na sila parang sa tuwing magtatapiro tuloy you focus on your own. Yes, strive for that. Alhamdulillah. Partner, siguro may katanungan ka pa na ito. Gusto ko kayo start kasi katulad yung sa follow-up questions lang sa mga boys, especially doing jamaah sa loob ng masjid, may particular pa-ustad kasi lalo na pag tarawih, mga ganyan, mga sunnah or Friday prayer, kabilang sa ginagawa ng ilan is nagre-reserve sila ng pwesto pagsasampay ang ustad. May mga ilan nagsasabi na ganito, ganyan. Ako ba ustad yung pagtingin ng Islam sa ganung pamamaraan, mapapabilang ba ito sa encourage act, mag-aaga ka sa loob ng masjid, or kabilang ito sa hindi pinahintulutan ng Islam na kukunin mo yung isang bahagi ng masjid para sabihin na ikaw lang yung magsasala doon. Subhanallah, hindi yan nararapat sa ating sala sa jamaah. Okay? Sa Saudi Arabia, umuupo ang mga prince doon kasama ng isang Bangladesh na naglilinis sa kalsada. Okay? And I watched a video na umupo yung one of the prince, and ang katabi niya is isang Pakistani o isang Indian ba yun o Bangladesh.
Okay, clearly hindi siya ganun kamataas ang posisyon in working sa Saudi Arabia. Pero nung umupo yung prince, naiiyak pa siya, parang gusto niya lumayo. But sinabi ng prince, lumapit sa akin. Okay? You sit and kumakain sila sa iftar kasama ng mga individual na yun. Those are the prince of Saudi Arabia. So how much more sa mga katulad na kahit gobernador ka pa, congressman ka pa, mayor ka pa, okay? But you see, ang virtue ng pagiging nandoon sa harap ay para sa mga taong nagiging maaga sa pagsasala. This is the difference. Okay? So, hindi yun tama, mali yun na adab, at hindi natin dapat nagawing kultura yun. Okay? At makakasira yun sa sincerity ng tao. Okay? Believe, makakasira yun sa sincerity ng tao. Okay? Kasi, the very essence of salah is humility. The very essence, pinaka-importanting tinuturo ng pagsasala, pagpapakumbaba. Magawa natin yun. And yung pagganong na pagpaparesin kasi congressman ka or governor or mayor ka, walang pagpapakumbaba na nakikita ko doon. Hindi na natin yan. And that's why, kapag tayo ay nagsasala, ang ating ulo nandoon sa baba. Bakit? Dahil ang pinakamataas na bahagi ng ating sarili ang ating ulo. And that's why, kapag tayo ay nagsasala, ibinabagsak natin yan sa baba bilang pagpapakumbaba sa dakilang lumikha. Okay? So, salah is all about pagiging humble. Magawa natin yan. And I do not believe na ang magpa-reserve ka sa harapan dahil ikaw ay may posisyon ay isang klase ng pagiging mapakumbaba. Okay? But, meron akong gusto din na ipaalala na hindi nawawala din sa pamamaraan ng karamihan sa atin. Kapag tayo ay nagsasala sa isang masjid, mayroong imam, mayroong yung tinatawag na Fatihul Imam. Okay? Yung Fatihul Imam, yan yung tao na nandiyan para isupport ang imam. At ang lugar niya sa sala ay sa likod. Diretso straight of his line sa likod. Nakuha natin, yun ang pinakamainam na lugar niya. Okay? So, as much as possible, give that place for the Fatihul Imam. Nakuha natin yun? In most of the cases sa atin, ang Fatihul Imam natin yung admin. Okay? Madalas siya nasa likod directly sa imam. Kasi kapag nagkamali ang imam, agad-agad makokorek niya. Okay? Kung ang fact dahil sa kinuha na lahat doon sa harapan, di na binigyan ng lugar doon, minsan si Fatihul Imam, naririnig na nagkokorek na sa training, katatlong word pa na, south na. Nagawa natin? O di kaya ay ito yung nandoon sa harap, hindi yung mga marunong ng marami sa Quran, so kapag nagkamali yung imam, walang makasumpay, walang natugtong sa mga na iwan ng imam. Kasi wala yung nandun sa likod na dapat umalani sa natin. So I suggest that we practice that sa mga masajid, that mayroon tayong appointed imam and we also appoint sa Fatihul Imam because this is something na ginagawa sa Saudi Arabia once na-experience mo. And of course, we are not that automatic na karoon tayo ng knowledge na gano'n and understanding of religion. That time, hindi ako aware sa halaga niya. Okay? And kung nagsala ako sa isang masjid. Okay? And then, doon ako pumesto diretso sa imam. Okay? And then, yung muaddin, after niya magsala, okay? Of course, tumabi siya sa akin. And then after niya magsala, after na magsala, kinausap niya ako, sabi niya, this is a place which ang imam, dito ang lugar ko, this is ang lugar na muaddin, hindi I am the Fatihul Imam, and doon ko nagsimula maging curious doon, and I search about this hukum, and doon ko na-realize, yes, ito pala yung pinakahinang na paraan kapag nasa ma'amum ka na, o nasa regulation sa pagitan ng imam at sa ma'amum. Okay? So, alhamdulillah, some of these things will bring you to a deep understanding about the religion. Diba? So, alhamdulillah. Okay, mashallah, no? So, naintindihan natin, partner, yung mga ganung sitwasyon, ano yung dapat natin gawin, no? So, alhamdulillah, kasama ating mga brothers and sisters na nandito ngayon. So, in relevance of our daily life, no, Ustad? So, karamihan kasi, especially in our youth, no? Sa ating kapanahunan ngayon is, very hard to commit salah, no? Dahil nga, kung makikita natin, no, partners sa masjid is,
mas active pa, no? Yung ating mga lolo, no? Yung ating mga lolo, parents, no? Kahit naman may edad na sila, lalo na pag-budget, no? So yan yung pinaka-challenge sa mga medyo may edad na. So kasi karamihan kung titingnan natin, Ustad, obserban natin sa panahon natin ngayon is parang wala tayong sasabi, pero sa panahon natin ngayon, karamihan is yung mga youth, no? Yung mga youth is medyo nadadatnan sila ng katamaran, di ba, partner? So parang hindi nila totally makumit yung sala, no? Na on time, no? So on time. So maybe nalilate sila, no? Sa pagsasala, siguro hindi naman siguro busy always, no? Unlike sa ating mga medyo nakaedad na is very active sila sa sala. So, Ustad, ano yung may bibigay mo sa bigyan linaw sa amin kung ano yung mabibigay mo na motivasyon, no? Motivate sa mga youth natin ngayon para mapamahal sila sa tinatawag nating sala, no? Sa sala at bigyang halaga ang sala na ito. Hindi lang siya basta-basta lang gagawin, no? Ano yung mabibigay mo sa amin na motivasyon patungkol sa sala para mas mapamahal, especially yung ating mga youth, at mabibigyang halaga yung sala. Yes. Una-una sa lahat, you have to remind yourself, with your brothers and sisters, you have to remind yourself na ang buhay natin ay patungo sa kamatayan. Most of us ay nadideceive ng reality of life. Okay? Iniisip nila, bata pa ako. Bakit ba ako dapat maging seryoso? Saka na, kapag naging engineer ako. Saka na, kapag naging mayaman ako. Saka na, kapag naging teacher na ako. Sino nagbigay sa iyo ng guarantee na ikaw magiging engineer? Na ikaw magiging doktor? Na ikaw magiging nurse? Who gives you the guarantee of tomorrow? Wala din yun. The reality of life is that we are dying the moment we are born. You have to understand that. Namamatay na tayong nagsisimula tayong namamatay sa oras pa lamang na tayo isinilang. Because the moment na tayo ay isinilang, hayatuna muqaddar ila ajalin musamma. Ang ating buhay ay nandyan na, nakatakda na kung kailan tayo mamamatay. So, si John Arif, alam na kung kailan siya lalako sa mundo. Si Abdul Jabbar, nakatakda na kailan siya lalako sa mundo. Si Hanafiya, si Ali, ni Nolabas. The moment na ikaw ay lumabas sa mundo, ay nagsisimula ng malakas ang life stage mo. Okay? Ang life level mo, kumbaga. At nagsisimula ka ng maglakbay patungo sa iyong libing. Naintindihan natin? So what I want to remind the brothers and sisters ay alalahanin ninyo ang realidad na ito. So that mag-encourage ninyo yung sarili ninyo magbalik kay Allah sa pagsamba. Dahil kung hindi ka sasamba ngayon, kailan? At saan ang garantiya mo sa kailan? Wala tayong garantiya sa kailan na darating. Ang meron ka lamang ay ang ngayon na meron ka na oras. Nakuha natin yun? So, alalahanin mo na ang buhay ay patungo dyan. Kaya ibalik mo yung sarili mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes you sit or habang nakahiga, imbis na isipin mo tungkol doon sa crush ng kananailayin ka, o di kaya ay doon sa babae na gusto mong pakasalan, may kami gusto kong sabihin sa iyo na kung hindi ka pa handang mag-asawa, huwag anong bulugin ang isipan mo sa kanila. Okay? Kasi it's just a virus in your brain. Okay? Magiging virus lang yan, brothers. Okay? If hindi ka pa handa, so kailangan mo lang mag-isip. So, bago maisipin yung tungkol sa mga bagay na yan, why not umupo ka o nakahiga ka at isipin mo, ilan na bang edad mo? Like, Alin, how old are you ngayon? Pwede ko sabihin or secret? Ipulang mo para yan ko. Okay, 24. Okay, mashallah. Si Alin is 24. But, what if yung buhay mo is 30 na?
Ask yourself about this question. If you are 15, if you are 25, you are 30, lalo na, what if mamatay ka at the age of 40? If ikaw ngayon 40 ka, what if mamatay ka at the age of 50? Okay, let's go to the age of 40. Sabi nila, life starts at 40. Di ba? Okay, punta tayo sa 40. If you are 40, okay, what if mamatay ka nakatakda at the age of 50? Allahu Akbar. So you have only 10 years left. Imagine if meron 10 taon na natitira sa'yo. What will you do? Mag-bilyar ka lang? Mag-games ka lang? Mag-Facebook ka lang? Mag-Instagram ka lang? Mag-jamming ka lang? I don't think so. If you learn and alam mo na mamamatay ka at the age of 13 years. Diba? So maybe we have to think of that. Mahiga tayo, isipin natin, I am now 40 years old. What if mamatay ako sa 50? Subhanallah. Ano ang naihanda ko? Ako ba'y nakapagsalana? Ako ba'y nakapagsamba kay Allah? So it will, inshallah ta'ala, if you ask yourself sincerely with this question, it will bring you, it will drive you to go back and worship Allah. Mapapabalik ka sa pagsamba kay Allah. If you sincerely ask yourself about this question. Yung ito po, napaka-importanting tanong yan. Napaka-importanting tanong yan. Kasi, subhanallah, even if ikaw ay nagsasala, if you ask yourself, 40 ako, at pumatay ako by 50, minsan ang isip natin, yung sala ko ba, tanggap ng Allah? Okay? Hindi natin alam if ang sala natin matatanggap ng Allah. Okay? Nagsala ka from the start of 15 years old ka, umabot ka ng 40 years old. But alin sa sala mo, tinanggap ng Allah, Allah wa'ala. Hindi natin alam. Okay? So it also reminds you to do better for your salah, even if nasasala ka. So it's not just a technique para doon sa hindi nagsasala. It's also a technique para doon sa nagsasala. Na maraming yung sarili niya to do better doon sa pagsasala niya. Dahil out of all the aids na dumaan sa kanya, hindi niya alam kung saan sa sala niya naman. Okay? And he is only having a few years na kanang buhay, if alam na natin. But we will realize that the moment I ask natin sa sarili natin, if I am aged this, what if mamatay ako at this age? So kung kami isipin yan, I challenge you. Mamaya or ngayon, isipin niyo ng sincere yung sarili niyo about that question. Ask yourself sincerely with this question. Wallahi, there will be an impact in your heart. Inshallah ta'ala. Mayroong impact ito sa puso na. Really. Allah. So alhamdulillah, inshallah, let's ask ourselves that question. Maybe pwede sa ngayon pala tanongin na natin ang ating mga sarili. Bali, Ustad, since it's already 3:20 in the afternoon, pansamantala po natin munang tutulin yung ating program dahil magkakaroon po tayo ng prayer break. Alhamdulillah, dumating naman po yung oras na tinatawag tayo na it's asar time already. Para sa mga boys, may prayer room po tayo, mag-prayer break muna tayo at the same time. We are also giving you chance later on na mag-prepare ng question para ibigay kay Ustad. Think of question na beneficial not only for yourselves, but at the same time, mas sa marami. So inshallah, sa pagbabalik natin Ustad, mamaya, bibigyan natin yung mga ating participants ng chance upang magtanong ng kanilang mga katanungan.